Si Kristo'y muling nabuhay. Hallelujah, hallelujah. Tayo po ngayon ay nasa ikapitong linggo ng muling pagkabuhay. At kung tusin po ito ay ang muling linggo ng pagdiriwang natin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At bahagi, sabi nga ho natin, ito ay kumikilala sa pag-akyat na Jesus sa langit. Kung itusin po ay ipinapamanig, nilagay yung kasi sa araw ng linggo, yung pagdiriwang na tinatawag natin pag-akyat na Jesus sa langit. Pero kung tusin po ito ay 40 days pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya lamang itong araw na ito ay may higit ng 40 days. Pero gawa ng ninais ang simbahan na maipagdiwang ng lahat. Kaya yung mga mahalagang piyesta na hindi pumapatak sa araw ng linggo ay inilalagay malapit sa linggo na kaakibat nito. Kasi ngayon po ay, hindi ako nagkamali, ay 43 o 44 days. 43 days kasi bukas ay yung pagdiriwang natin talaga na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Linggo ang kanyang pag-akyat sa langit. So bahagi ho na nakita natin ngayon na alin ay umakyat sa Jesus sa langit. Saan? Ay dito sa bahagi ng Galilea. Sabi nga natin, yun isang probinsya ng Israel. At saan partikular na ipinahayag sa Ebanghelyo sa Bitanya. Bitanya, yun ang pangalan. Kaya diyan po sa Kalamba, may tinatawag na Bitanya Retreat House. Aywan ko lang kung hanggang ngayon ay buhay pa, yung Bitanya Retreat House. Kasi parang bahagi yun, medyo naapektuhan natin noong panahon ng pandemya. Pero yun ang lugar na kung saan ay umakyat si Jesus na nakita ng mga alagad habang sila'y binabasbasan. Pero mayroong paanyaya na ipinahayag po sa atin. Ano yung ipinapahayag sa atin? Ipamalita sa buong daigdig. Ang alin? Ang mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Na si Jesus sa kanyang muling pagkabuhay ay nagdulot ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng kaligtasan sa pahayag ng kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay. Pero yun yung paanyaya, ipahayag ang mabuting balita. Sabi nga yung hamon ay pinamamanig sa atin ng buong may kapal. Ano ba yung dala-dala natin? Dala-dala natin. Ito pong araw na ito, May 31. Kung niyong maalala, kalimitan ito yung ginagawa nating tampusan. Pero May 31 ay kapistahan ng pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Pero ipinagdiriwang natin ito at alin, nagalak si Elizabeth at yung kanyang nasa sinapupunan. Bakit? Dala-dala ni Maria sa Jesus. Dala-dala ni Maria sa Jesus. Sa Jesus ang mabuting balita. Tayo, ano kayang dala nating balita? Mabuti ba? O masamang balita? Kaya kapag tayo kaya nakita, ano kaya ang dala-dala natin kapag nakakausap natin yung tao
Mabuting balita kaya tayo o masamang balita? Pero yun yung paanyaya na ipinahayag na Jesus. Ipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sana bahagi ko yun na huwag natin kalimutan na tayo ay maging tanda ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Bahagi yun, makita natin yung mabuting balita pagkakataon. Kasi iba, ano ba yung nabibili? Kung minsan nabibili masamang balita. Kaya ngayon, wala na kasi ngayon ang newspaper. Pero kahit sa Facebook, sa Instagram, kalimitan ng kinikilig yung mga masasamang balita, hindi yung mga mabubuting balita. So sana hanapin natin ang mabuting balita at higit sa lahat tayo nawa ang dala-dala natin at makita sa atin ay ang mabuting balita. Ano bang klase ng balita? Pero at least mabuti. Hindi masama. So, ano yun? We have to look for the goodness of one another. Hanapin natin yung mabuti sa bawat isa sa atin. Ano yung mabuti sa bawat isa sa atin? Huwag tayong maghanap ng ikapupula ng bawat isa sa atin. Ang mundong ginagalawan natin ay ang mundo na namihasa sa kabulaan ng bawat isa. Punong-puno na ang daigdig na ito ng masamang balita. Sana ang hanapin natin at ang dalhin natin ay mabuting balita. Pangalawa, higit sa lahat, kasi maraming klase ng mabuting balita. Yung kalusugan, trabaho, yung buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, maraming mabuting balita. Pero higit sa lahat, ano yung pinakamabuting balita na dapat natin ipinapahayag at makita natin sa daigdig na ito, na tayo ay iniligtas ng Diyos mula sa kasalanan, mula sa kapahamakan. Makita natin yung alin, yung pagkilos ng Diyos sa atin na iniligtas tayo ng Diyos. Kaya sabi nga, sa pagdalaw ni Maria kay Elizabeth, anong nakita po ni Juan Bautista na naramdaman ni Elizabeth? Nagtatalon sa tuwa. Yung kanyang nasa sinapupunan. Bakit? Kasi nakita niya si Jesus na nasa sinapupunan ni Maria. Kaya yun naman huwag natin kalimutan. Na makita natin yung alin, yung pagkilos ng Diyos, mabuting balita, pero hindi lang basta mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos sa ating buhay. Makita natin yung paggalaw ng Diyos. Iba kasi nakikita yung mabuting balita, pero ang kanilang pagpapahayag rin, swerte ko lang. Wala ang Diyos doon. Kasi swerte mo lang . So, sabi nga natin, by chance lang, nagkataon lang, tinamaan ka lang, pero wala ang Diyos. Pwede yun . Mabuting balita nang wala ang Diyos. Dito, dapat makita natin yung alin. Mabuting balita, naroon yung pagkilos ng Diyos. Makita natin yung paggabay ng Diyos sa pang-araw-araw nating buhay. At masabi natin na alin, itong mabuting balita na ito ay isang mabuting balita na magliligtas sa atin, na magpuspos sa atin,
bahagi yun. Bagaman siya akin sa langit, katulad na ipinamanig niya, alin ang pinahayag niya, ipapadala ko ang Espiritu Santo. So, hindi lamang nakita ng mga alagad ang kadakilaan sa gitna nila na nakitang umaakyat si Jesus sa langit. Ngunit yung pag-asa na alin na hindi sila pababayaan ng Diyos. Bakit? Ipapadala niya ang Espiritu Santo na maging gabay natin sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Pero yun naman, huwag natin kalimutan. Sa mga mabubuting balita, sana may pahayag natin natin, iti mabuting balita ng pagkilos ng Diyos sa atin. Dito magiging makahulugan yung tunay nating pagiging Kristiyano. Bahagi yun na alin? Na nagiging bahagi ng ating karanasan ang maging bahagi ng karanasan ng ating Diyos. Maging bahagi ng karanasan katulad ng mga alagad na naging bahagi ng karanasan ng pag-akyat ni Jesus sa langit, sa Betania. Halos 2,000 taon na ang nakalilipas. So ito po, bahagi ho, at sana makita sa atin ang karanasan na ito na nagiging bahagi ng pagkakataon natin. Dito, kumikilos ang Diyos. Sana maging aware tayo, kumikilos ang Diyos sa atin. Kasi hindi lang ito pagkilos ng alin, ng mabuting balita, gawa lamang ng nagkataon lamang. Ito'y bahagi mismo ng kalooban ng Diyos na nagliligtas sa atin, lalong-lalo na saan? Mula sa kasalanan at sa epekto ng kasalanan.